in this lesson, balikan natin yung topic sa simplifying radicals. Kasi may mga problem doon sa evaluating function. May problem doon na andun ang radicals. Siguro medyo nahirapan yung mga bata paano nila i-simplify pag may radicals na. So mas maganda na balikan natin yun para ma-refresh ang mga bata at hindi na sila mahirapan kung paano evaluate ng function na may radicals. So ang problema sa radicals, ang mga bata ay nalilito kung yung sagot ba nila ay tama na o hindi pa. Ang radicals dapat nasa simplest form ang sagot. Katulad din siya sa fraction, nasa simplest form. Tanong, paano natin malalaman na ang sagot ay nasa simplest form na? So, mayroong tatlong criteria na dapat tandaan, na dapat malaman, na dapat isaalang-alang para masabi na ang sagot sa pag nagsagot ng radical, pag nagsimplify ng radical ay nasa simplest form na. Ito yon, tatlo. So, una, no perfect square factor other than 1. Yung radicand, ang sinasabi dito, ang radicand, say for instance, sabihin natin square root of 2. Ang sinasabi dito na no perfect square factor other than 1 ay ang radicand. Ito yun. Itong number na nasa loob, ito yung tinatawag na radicand. Dapat daw, ang radicand ay wala na siyang perfect square factor, except sa 1. So, ang 2, kung ganyan ang given, that is already the answer. Okay na yan, nasa simplest form na, kung square root of 2. Okay? Pero, kung ang given ay, say for instance, sabihin natin for example, okay, sabihin natin na square root of, let's say square root of 2. Tanong, yan ba ay nasa simplest form na o hindi pa? Of course, hindi pa. Kasi meron pa siyang perfect square factor. So, ang 8, pwede natin yan i-factor na 4 times 2. Okay? 4 perfect square, extract natin ang square root. So, that is, the answer would be 2 square root of 2. So, ito na ngayon ang magiging sagot niya. Yung radicand, wala na siyang perfect square factor, except 1. Okay? Now, second. Tapos tayo dyan, dito tayo sa second condition. Radicand contains no fraction. So, dapat daw ang radicand walang fraction. Pag may fraction, still, it has to be simplified. So, for instance, sabihin natin na ganito ang given. Let's say, square root of 1/4. So, ang square root of 1/4, yan ay dapat masimplify pa. Kasi ang sabi, dapat ang radicand ay walang fraction. Alam natin na ito ang radicand. So, dapat walang fraction yan. So, pwede yan isulat na square root of 1 over square root of 4. So, in that case, pwede natin i-extract ang square root nila. So, magiging sagot dyan is 1 over 2. So, wala na ngayon. Naging 1/2 na ang sagot niya. Wala nang radical sign. Okay? So, pangatlong kondisyon. No denominator contains a radical. Yung pangatlong kondisyon, dapat daw walang radical doon sa denominator. Example, yan, ganito. 1 over square root of 3. So, dyan, kailangan, dyan papasok ngayon ang rationalizing the denominator. Paano? So, i-multiply lang natin yan sa square root of 3. So, magiging sagot dyan is square root of 3 over 3. Take note, wala na itong radical sign. Okay?
So, nasa simplest form na yan. Yan na mismo ang magiging sagot. Okay? So, now, let's have examples. Let's say, okay, let's say, square root of, let's say, square root of 12. Yan. So, ang square root of 12 ay hindi pa sa simplest form. Kasi pwede pa siyang i-factor na kung saan, pwede siyang maging 4 times square root of 3. Extract ang square root ng 4. So, that is 2 square root of 3. So, take note, yung radical niya ay wala na siyang perfect factor. Okay, another example. Let's say, square root of 1/2. So, yan. Gagawin natin dyan, isusulat niya ng square root of 1 over square root of 2. So, ngayon, ang 1 magiging ano yan, kasi ang 1 always perfect square naman ang 1 eh. Okay? Kasi 1 pag in-square pa 1 is still 1. So kaya mangyayari 1 over square root of 2. So diyan ngayon papasok ang yung pangatlong condition, rationalizing the denominator. So multiply natin yan ng square root of 2 over square root of 2. So magiging sagot is 2 over square root of 2. No. Square root of 2 over 2. So, magtatanong kayo, sir, bakit square root of 2 ang ating kailangan i-multiply? Ang ano dyan, ang paliwanag dyan, para maging perfect square ito. Diba? Maging square root of times square root of 2, maging square root of 4. So, perfect square na ang 4. So, extract muna ang square root of 4, that is 2. Okay? So, at walang naiba dyan. Kasi, square root of 2 over square root of 2 is 1. So, any number or expression multiplied by 1, the answer is the number itself. Sabihin natin na, let's say for instance, 1,000. Okay. Any number multiplied by 1, the answer is the number itself. Sabihin mong 2 times 1, the answer is still 2. Diba? X times 1, the answer is still X. So, any number or variable multiplied by 1, the answer is the number or the variable itself. Okay? So, dito walang naiba. Kailangan natin ito gawin para matanggal, kailangan natin siyang i-multiply ng square root of 2 over square root of 2 para matanggal yung radical sign dito sa denominator. Okay? So, that's all. Thank you.